I-rated S. What's up mga pamilya? Update sa review lang po tayo ng Epidyang Probinsyano ngayong araw ng Huwebes. Nagbalik sa alaala ni Armando ang nangyaring engkwentro nila kay Don Inigo noon. Anong balak mo, Armando? Maghihintay na lang ba tayo sa wala? Naka-alerto daw ang buong persa ni Don Inigo dahil sa nangyaring pagtambang sa kanya. Palabig daw muna sila bago sila sumalakay ulit. Maghintay daw sila ng magandang pagkakataon at kailangan daw nilang makakuha ng magandang tiyempo. Samantala, tumawag daw si Madam First Lady at mukhang matutuloy na raw ang pagkikita nila. Dadating daw ba si Madam Lily dito? Pero hindi, sabi ni Don Ignacio, siya raw ang pupunta doon sa Manila. Gusto naman daw niya na maiba ang paningin at iba ang tanawin. Pero delikado raw na siya ang pupunta doon. Delikado raw at hindi raw siya titigilan ng nagtangka ng kanyang buhay. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila alam kung sino yung nag-ambos kanila. Samantala, lumapit si Samuel kay Armando. May kailangan daw ba siya? Magpapaalam, sana daw siya. Kukuha daw siya ng mga tauhan nila. At manmanan daw nila si Ignacio bukas. Ayan na naman daw siya. Inilalagay na naman sa peligro ang buhay nila. Hindi naman daw pwede na naghihintay na lang sila sa wala at walang ginagawa. Dahil baka matakasan na naman daw sila ni Don Ignacio. At kinausap ni Talia ang mga tauhan nila. Ayaw na daw niyang maulit-muli ang nangyaring pananambang kay Don Ignacio. At ang grupo ni Robles ang magiging advance team na patuntang Manila. At siguraduhin daw nila na malinis ang dadaanan ni Don Ignacio. Samantala, maghanda raw sila at bukas ay pupuntahan daw nila ang bahay ni Don Ignacio at mamanmanan daw nila ang bawat kilos nito. Kaya't maging alisto raw sila. Dalhin daw nila ang kanilang mahahabang armas. Kala daw ba nila ay magmamanman lang daw sila? Bakit papunta na raw sila sa bakbakan? Kailangan daw nilang maging handa sa anumang mangyari. Dahil kapag nakakuha raw sila ng tiyempo, hindi na nila patatakasin pa si Don Ignacio. At sabi ni Lucia, sigurado raw ba ang mga kinuha niyang mga tauhan at hindi tatanga-tanga? Alam ko naman ang ginagawa ko, Ma'am Lucia. O baka raw, nagdudulong-dulungan lang ito. May kailangan pa ba raw siya? Dahil marami daw siyang aasikasuhin. Gusto lang naman niya, simula sa araw na ito, lahat ng kanyang gagawin ay dadaan muna sa kanya. Alam daw niya na siya ang executive assistant ni Don Ignacio. Pero siya naman daw ang head of security. At magkaiba daw sila ng trabaho. At alam daw niya ang ginagawa niya. Si Don Ignacio daw ang amo niya. Kabilang banda, tinawagan ni Renato si Dario at may pagagawa ito. Kailangan daw nila mahanap ang pumalit kay Parker na koneksyon nila kay Calloway. Importante daw na makausap siya kaagad. At tumawag itong si Pablo kay Winston. Siya raw ang bagong representative ni Calloway na pumalit kay Parker. Dahil ayaw na lang bumalik itong si Parker sa Pilipinas dahil natakot kay Renato. Kaya siya muna daw ang business representative ni Calloway. At gusto na raw makipag-business meeting itong si Calloway kay Lito Balmoria. Kaya naman daw nagbigay ng go signal para tawagan siya. At sinabi na ni Winston ang good news kay Lito. Makipag-sit na raw itong si Calloway ng meeting. Pero sa bago na raw niyang business representative na si Pablo. At mukha raw talaga na naghahanap sila ng bagong supplier. Dahil natakot daw pala itong business representative ni Parker dahil sa paglusog ni Renato. Kaya't wag na raw nilang palalagpasin ng pagkakataon na ito. Bukas na bukas daw ay makikipagkita na sila. At itong si Lito ay tinawagan si Madam Lily. Meron daw siyang good news. Mukhang mapapaga daw ang pag-agaw nila sa 20 billion na transaksyon ni Renato. Nahanap na daw niya ang mga koneksyon sa mga dayuhan niyang kliyente. Ang bilis daw talaga ni Lito. Natrabaho daw niya agad ang napakalaking transaksyon. Pero sigurado raw ba siya na hindi sila tratraidorin? Nawalan na raw kasi sila ng tiwala kay Renato. Naghahanap na sila ng bagong supplier. At sisiguraduhin daw niya pag nagkita sila ay hindi na sila maghahanap ng iba. Gustong malaman ni Don Ignacio kung nagawa na niya ang pinapaariglo. Ginawa raw nilang lahat pero matigas talaga itong si Mayor. Nalimutan na daw ba ni Mayor na siya ang nasusunod dito sa Norte? Bakit? Sino raw ba ang nagpupundo sa kanyang kampanya? At nalimutan na daw ba na siya ang dahilan kaya naging Mayor siya? Baka raw gusto niya ay balik siya sa kangkungan kung saan siya nagsimula. At tinawagan niya ito at pinapapunta sa kanyang mansyon sa Balagtas. Samantala, nakahanda na raw ang sasakyan. Kailangan daw na masiguro niya na maging maayos ang usapan nila ni Don Ignacio. Para daw, sigurado raw na mananalo siya sa darating na halalan. At sabi ni Agustos, siya na daw ang bahala sa paghahanap kay Pangulong Oscar. At sabi ni Lily, wag na daw siyang magpagod. At si Lito na raw ang tutulong sa paghanap kay Pangulong Oscar. At nasaan daw si Renato? Nasa opisina daw niya. Opisina daw iyon ng presidente. At iisa lang daw ang uupo doon. At siya daw yun. At kamusta naman daw si Arturo? Tahimik daw siya ngayon, mabuti naman. At dapat raw ay makipaglaro pa rin siya kay Arturo dahil kailangan pa niya ito. Palakasin daw nila ang pangalang Lily Hidalgo para sa susunod na eleksyon. Paano daw kung tanggihan pa siya? Malaki raw naman ang pakinabang ni Arturo. Bakit raw siya tatanggihan?
Samantala, dumating na si Mayor. Kanina pa raw siya hinihintay ni Don Ignacio. Hindi raw maganda ang araw niya at siya ang dahilan kung bakit at humingi si Mayor ng pasensya. At pinuri nito na napakaganda raw ng bahay niya. Isa itong patunay ng pagiging sofistikado pagdating sa mga arkitekto. Sabi ni Don Ignacio, wala raw siyang panahon sa mabulaklak niyang salita. Kung gusto niya raw malaman ay kung bakit naantala ang pagpapatayo nila ng business complex. Sinigurado raw naman nila na ginagawa nila ang inutos niya. At kung ginagawa niya raw ang lahat, hindi niya raw ipapatawag dito. At sa kanya raw nakaalalay ang reeleksyon niya bilang alkalde. At madali daw niya itong mabawi ang lahat ng tinatamasa niya. Baka raw naman gusto niyang suportahan ang kalaban niya. At ayaw na rin niyang maulit ang pang-ambos sa kanya. Samantala, gusto makausap ni Madam Lily si Arturo ng masinsinan. Alam daw niya na marami siyang kakilala sa media at press. At malapit na raw ang eleksyon. Gusto niya raw na simulan na ang pagpapalakas ng kanyang imahe para daw sa paghahanda niya sa pagtakbo niya. Ano daw naman ang naisip niya at natutulungan siya. Matagal na plano daw ito. Nakalimutan na daw ba niya? Siya nga daw itong nakalimot, hindi raw siya. Uusapan daw sa ambisyon niya, hindi raw siya maaasahan. Abangan natin at tutukan ang matitinding eksena mga probinsyano. Karating kaya sa Maynila si Don Ignacio at magkita sila ni Madam Lily? At si Don Ignacio ba ang susuporta kay Madam Lily sa darating na eleksyon? Abangan natin at tutukan mga probinsyano ang matitinding eksena. For more updates at kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa EPG ang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.